Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong napili sa araw nito ay matatagpuan sa aklat ng unang Korinto, Kabanatang 13, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang sinasaad ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Yan po ang salita ng Diyos na aking napili sapagkat napakaganda po ng sinasabi nito na ang pag-ibig po ay tunay nga na puno ng pagsasakripisyo. Hindi inuuna ang sarili, bagkus kung paano maibigay ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi magagalitin, bagkus laging masaya ng saya na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat po. Mahal ng Diyos ang naghahandog sa Kanya. Ikalawang Korinto 9:7-8 hanggang 6. Magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang pinasya. Huwag masama sa loob o dahil sa napipilitan lamang, sapagkat mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng masaya sa loob. Kaya ng Diyos na ibuhos sa inyo ang lahat ng kanyang pagpapala upang magkaroon kayo ng kasapatan sa lahat ng bagay. At nang sa gayoy managana kayo sa paggawa na lahat ng uri ng kabutihan. Alalahanin nyo na naghahasik ng konti ay konti rin ang aanihin. Subalit ang naghahasik ng marami ay marami ring aanihin. Ang pagbibigay ay hindi po sa pilitan. Ito'y kusang loob nating binibigay. Kung masama ang loob mong nagbibigay, ay wag na lang nagbigay. Yun ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng marami. Mag-aasik, mag-aani ng sagana. Yan po ang salita ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po yung verse na napili ko po. Nagmula siya sa awit 37, talata 29 hanggang 31. Ito po ang sinasaad doon. Ang mga matuwid, ligtas na titira at di naaalis sa lupang pamana. Sa bibig ng matuwid, namumutawi katarungan at sa labi nila'y pawang katarungan. Ang utos ng Diyos ang laman ng puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Ibig sabihin po, ang lahat po ay mabubuhay magpakailanman sa isang maayos at magandang kalagayan. Tulad ng pangako ng Diyos Ama sa ating lahat, na ang lahat ay makakaranas na ng kasiyahan at hindi na muling makakaramdam ng kalungkutan at pagdurusa. Pinapakita lamang po sa verse na ito na ang tanging masusunod lang ay ang utos ng Diyos na pawang puro kabutihan po. Hindi na tayo makakagawa pa ng kung ano-anong kasamaan kasi inilalayunan niya tayo sa kautosang sa kaganapang iyon. Kaya po maganda po yung kanyang utos at pangako po para sa lahat. Yun lamang po at salamat. Mga taga-Galasya, Kabanata 6, talata 9. Kaya huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon,
matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Nagustuhan ko yung talatang ito sapagkat ipinaparating nito sa atin na ang paggawa ng mabuti ay may gantimpala. Dahil ang paggawa ng mabuti ay isa sa magiging susi natin para tayo makasama ng Panginoong Diyos sa kanyang paraiso. At kung sa lahat ay magiging mabuti tayo, maraming magmamahal sa atin. At ito yung gusto ng Diyos na isang pag-uugali natin na dapat ay magawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Yun lamang po. Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3. Ama, ang Diyos ay dumating na. Luwalhatiin mo ang iyong anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng anak. Kung paano binigyan mo siya ng kapamahalaan sa lahat ng tao, sa ganyan ding paraan siya ay magbibigay ng buhay ng walang hanggang sa lahat ng ibinibigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Makikilala kanila ang tanging Diyos sa totoo at sa Jesucristo na iyong sinugo. Kaya ko po nagustuhan ito kasi dito ko nalaman ang mga sumusunod na katotohanan. Upang matanggap ang buhay na walang hanggan, kailangan nating makilala ang Ama sa langit at ang kanyang anak na si Jesucristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli tayo makinig sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ang salitang bless ay happiness o magiging masaya. Ang ating pag-aaralan ngayon ay makikita sa Psalms chapter 1 verse 2. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulaylay siya araw at gabi.